Bakit yun? Ito kasi E, ito B. Sige. So, dito sa student table natin, para makapag-create tayo ng tinatawag na login, kailangan nating mag-insert diyan ng panibagong column. So, sa pag-insert ng bagong column, ang kailangan natin is ganito, yung command php artisan make migration, then add password to students table, tapos table equals to students. So, sa part na 'to nakapag-create tayo ng, parang table, 'di ba ganito pag-create ng table, pero mag-insert lang tayo ng bagong column. So, ang i-insert lang natin is yung password, so $sign, table, and then string, then yung password natin. Tapos, dito sa part na 'to, gusto ko mangyari after ng email, dito mai-insert sa gitna yung password. So, ganito, after, gamit tayong after, tapos lagay natin email. So, after ng email, mai-insert yung column na password. Tapos dito sa down naman, dito na natin ida-drop yung column natin as table, then drop column. Hindi totally na drop yung ida-drop yung table, hindi. Ida-drop natin yung column dun sa table. So yan. Lagyan na PHP artisan migrate. So refresh natin to. Kung mapapansin nyo, nadagdagan ng column. Dito after ng password ay ng email pala. Okay? So may password na tayo para sa login system natin. Yung next naman is i-implement natin dun sa model yung dinagdag natin sa table na password. Then gusto ko mangyari is dadaan siyempre yung encrypted na virus na password. Gusto ko hindi hidden o nakatago dapat yung password ni user bago ma-save sa database natin. So, $sign, then once password. So, yan sa model, meron na tayong password. Yung next naman is i-update din natin yung controller natin na student. So, gagamit tayo dito ng hash. So, na-import na natin yung hash natin. Yung next naman is mag-add tayo dito sa validation rules natin ng password. Tapos tayo tayong required. Then naka-minimum dapat ng 6. Then nako-confirm. Tapos mag-add tayo dito sa custom error message natin ng password .required.
And please enter a password. Then yung next naman is yung sa confirm password. Please confirmation not much. So, meron na tayong custom message. Yung next naman is yung pag-save ng hash papunta sa model. So, validated. Then, yung password natin. Password. Then, naka-hash. Open $sign created. Then, yung password. So, ang ginagawa nitong code na to, siya yung nagko-convert ng password to hash. Okay? So, naka-encrypt yung password ni user. Kapag maglalagay na siya ng password. Tapos, yung next naman, i-implement natin yung parent and child na napag-aralan natin ng prelim. Dito sa part na to, gagawa muna tayo ng parent, which is sa views. Sa loob ng views, nandun yung layouts natin. Tapos si parent, nasa loob siya. So, app.blade.php. So, ito yung natin, ito yung parent natin. Hindi ko na i-code yung part na yan kasi medyo matagal. Kukuha na lang tayo dito. So, dito sa part na to, nag-implement lang din ako ng CDN. Tapos, gumawa ako dito ng navigation bar. Tapos, sa taas ng navigation bar, may nakalagay na login. If nasa loob siya ng dashboard siya, nasa home siya ng account ni students, may logout button tayo. Tapos, may protection tayo, yung @CSRF. And then, maglalabas siya ng hello. Tapos, dito yung content natin. Dito ma-output yung laman ng child natin. Tapos yung next naman, i-update natin tong create kasi ito yung sign up natin. Ang gagawin lang natin dito is gagawin nating child. So, copy ko lang din yung sa may create. So, ang nabago lang dito is nag-import tayo. In-import natin si ang pangalan nito? Si parent. Yung path nung file niya. So, sa layouts na folder na ginawa natin. Tapos yung file na si parent. Tapos, naglagay din tayo ng message success at saka error. If may mga mali dito sa form natin is maglalabas ng error. Tapos naglagay din tayo ng protection
At ang dinagdag ko dito sa sign up natin is yung password at saka yung confirm password, dalawa, no? So, yung next naman na gagawin natin is para dun sa authentication controller natin. So, lagay tayo PHP Artisan make controller as auth controller. So, nakagawa tayo ng auth controller natin. I-implement din natin dito si model kasi gagamitin natin. Okay. Use models. Then si student. Tapos gagamit din tayo ng hash. Yan. Ngayon, ang gagawin natin is yung login form natin, hindi pa naman tayo nakagawa ng file. So, maggagawa muna tayo ng function, public function. Show login. Then, hindi natin kailangan mag-request. Mag-return na lang tayo. Return, view, then yung path. Pero, wala pa nga. So, gagawa muna tayo sa student ng login. Login.blade.php. So, meron na sa loob ni student, pero wala pang laman. Lagay natin dito student.login. So, yan. So, login form. Then, yung next naman is yung function ng login form natin. So, public function. Pangalan is login. Dito, magre-request tayo. Request $, request. So, dito, gusto ko mag-validate. Sige, pwede nyo na ibaba yung hand nyo. Yung mga nagre-raise ng hand. If may tanong kayo, sige. Ano pa ba? May nakita ko nagre-raise eh. Si Asinero. May tanong. Sir, napindot po. Sorry po. Sige, thank you. Kala ko may tanong ka eh. So, balik na tayo dito sa public function. Login. Gusto ko ma-validate si email pati si password. 'Di ba tinuruan ko na kayo kung paano mag-basic validation. So, I think magagawa niyo na 'to. Magtatawag ako. Sino bang pwedeng tawagin? Ay, hindi. Ganito na lang. Yung pinakamataas. Tap ko nga muna. Wait lang hahanapin ko lang yung mga blacklist. Si Basbas. John Russell. Nandito ba? Sir. Yan. So, sige.
Pe-present ulit ako. Sige. Ayan. So, si Basbas, bale siya ngayon yung maggagawa ng validation natin. So, si Mr. Basbas ba? Tama ba? Siya yung maglalagay ng email pati password na validation. So, go! Anong ilalagay ko? Gusto ko ma-validate yung email pati password, kahit basic lang. Sumagot ka na kung gusto mo magkaroon ng grade. Wait, sir. Ha? Ano ilalagay ko muna? Maglalagay muna ako ng request. Tapos, Sir, wait. Pwede input sa message yung code, sir. sige. Kasama sa recitation yan, Mataas na yung grade ni Mr. Basbas eh. Yes, correct. Correct. So, thank you, Mr. Basbas. Napakagaling mo talaga. Yes, sir. Yes, tama. So, tama yan. Yes, tama. So, ilalagay na natin yung validation, basic validation. So, ganito. Email, and then, yung ano natin, yung validation rules natin. Required natin as email. Pero hindi ko nagagayahin yung sinend mong code, pero ganun talaga yon. Tama yon. Ganito lang naman yung basic lang naman yung implement ko. So basic, basic validation rules. So ganyan lang naman, password. Then mag-required lang naman, required. So yan. Tapos, ang gusto ko rin pala sabihin, lahat naman kayo nakapasa, matataas yung mga grade nyo. Ano pa ba? May line of 9, line of 8. Meron pa nga naka-perfect ng exam eh. So, yun yung mga naka-perfect, yun yung mga line of 9. Kasama si Mr. Basbas. Ano pa ba? Marami kayo. Basta walang baksak. Okay na yun. So, yun na yung basic validation natin para sa login. Yung next naman is mag-check si system natin if meron bang email dun sa database, sa table natin. Email. And request tayo. Gawin natin first. So, ang gagawin nitong code na to, siya yung nag-check if may email ba sa table natin. So, ito yung command natin, ito yung code natin. If $student. So, anong operator to, class? Anong operator to? Yes, correct. So, meron tayong or o kaya and. Ano pa ba? And o kaya not, ano ba yun? Not equals, parang ganun? Not Yes, sir. equal? Hindi ako, correct nyo ako kung mali. Pero sa pagkakatanda ko, may mga ganong operator.
Tapos, ano pa ba? Magandang ipag-mix. I-try niyo yung ganitong mga operator. And tapos imi-mix niyo ng equals to or. So, depende lang sa coding niyo. Try niyo i-experiment, i-mix-mix 'yon. So, pwede 'yon. Then, i-check din natin dito sa password if correct siya. If merong email si student, i-check niya yung password kung nagtutugma dun sa nilagay ni student. So, yung hash, i-check niya. But, kailangan natin mag-request ng password. Tapos, magre-return tayo ng error. If mali yung password niya, may error na lalabas. And invalid password. Hindi, credential. So, yan. If may email, ang mangyayari, i-check niya yung pangalawa, yung password. If tama. Tapos yung next naman is mag-implement tayo ng mag-store tayo ng minimal information sa loob ni session. So, store tayo ng minimal info in session. So, session. Ang i-store natin dito is si student ID. And then si student name. So yan, nakapag-store na tayo. But once na ma-verify niya na si student tama yung email pati yung password, ma-direct siya dun sa dashboard natin. Return, redirect sa dashboard. Pero wala pa naman. Pero yan na yung nilagay ko with. Lalagay tayo ng success message. So yan, if lahat to is nag-success, pupunta siya sa dashboard. So gawa naman tayo ng para sa login. Log out pala, sorry. So si student ID, student
Maglalagay tayo ng success message. Once na makapag-log out siya, mayroong lalabas na message. Ayan. So, yan lang yung basic. Yung next naman is magko-code na tayo para sa login natin. Pero, kagaya nga ng sinabi ko, may nagawa na kami. So, kakopy na lang natin si login. So, dito sa login natin, nag-implement lang din kami ng parent and then message at saka error, palaging meron. Tapos, dito sa login form natin, merong security. Tapos, si student, email yung gagamitin niya sa pag-login at saka yung password na sinet niya sa sign-up form natin. Okay, na-implement na natin yung parent, child. Yung next naman, yung na-implement na rin natin yung authentication. Tapos, ngayon is yung malware naman tayo. Ay, malware. Middleware pala, sorry. Nagkakagulo-gulo na sa utak ko. Sa reporting ko kasi, malware yung reporting ko. Anyway, so yun. Yung middleware natin is implement natin para dun sa dashboard. So, PHP Artisan. May controller muna tayo para dun sa dashboard natin. So, dito sa dashboard controller natin, implement ulit tayo ng model. Student. Then, gawa tayong function para dun sa dashboard natin. So, public. Ang pangalan ng function natin is index. And then, implement natin si student. Hindi tayo magre-request, kaya hindi ako naglagay ng request. So, dito, ano ibig sabihin ng null and not null? Class? Ano ibig sabihin ng not null at saka null? Si Corpus. Corpus, ano ibig sabihin ng not null and null? Sir, paulit ang tanong. Ano ibig sabihin ng not null and null? Ano ba yung null? Ano ba yung not null? Yes, sino tong nag-ano? Si Sullivan? Sir, yung null po no value Yes. po. Yung not null naman Correct. po, may value. Value. Correct. Thank you very much. Galing. Thank you again. So, tama. Yung null, actually, ito ginawa ko si student, ginawa kong null, walang value, para gusto ko mangyari if
Ito, type ko na nga lang para ma-explain ko. So, if walang laman si student, ifa-find niya yung student ID dun sa table natin na, ano tawag dito? Table natin na student. So, once na meron siyang mahanap na email or student ID is mare-return niya yun sa dashboard. So, yun yung controller natin dito sa public index, sa index. Yan yung model na student natin. Tapos, yung next naman is yung dun na sa dashboard. Pasok tayo sa views, tapos create tayo dito ng dashboard.blade.php. So, ito yung dashboard natin. Import lang natin si parent. Layout.app. Then, gamit tayo ng app section. So, is title. Then, next is board. Gamit ang section. Then, yung content natin. Gamit tayo ng div. Last card. With a So, dito sa dashboard natin, once na makapag-login si student, ma-output yung student name niya. At the same time, may lalabas na welcome. For example, welcome Jaime. So, makikita natin yung full name niya. Tapos, gusto ko rin ma-output yung email pati yung course. Ilalagay natin. Yes. Paano yun? Paragraph. Email. So, sa part na to, pa-explain ako. Anong ginagawa ng code na to? So, yan. Pa-explain nga ako kung anong ginagawa ng code na to. Itong dalawa na to.
Sir, try lang. Sige, go. Walang maling sagot dito, ah. Depende lang sa pagkakaintindi nyo, no? So, Sige, lahat pwedeng sumagot. Sige, go. Yung student, sir, chinecheck yun sa may email kung may value ba. Tapos, kung walang value, sir, maglalagay siya ng not available yung. Yes, correct. So, ganun lang. Tama. So, i-check niya if may, di ba? Yan ito kasi. Di ba yung dun sa PowerPoint natin, hindi naman, sa pag-data ng, sa pag-handle ng mga data, di ba naglagay tayo ng, anong tawag dun? Data collection? Sa form handling? Sa mga validation rules natin na kailangan lahat na makakapag-sign up na students is dapat ma-fill upan nila yung mga field like yung email, password para makagawa sila ng account. If for example lang, kasi hindi naman din wala namang perfect na system. So paano pag biglang nag-crash down yung system nyo sa database for example lang at biglang may nakapag-sign up na hindi nila na-input yung email nila pero pumasok sa database. So um naglagay tayo ng NA. So, ganun lang yung part na yon. Same lang din kay course, no? So, okay na tayo dito sa dashboard natin. Magpo-proceed tayo ngayon dun sa middleware natin. PHP Artisan Make middleware as student. Oh, so dito, 'di ba noon kasi may example ako. May mga for example yung Facebook, nag-open ka ng new tab, naka-login ka doon. Ngayon, may mga kagaya ng Facebook, for example lang, tapos nag-add ka ng panibagong tab, tapos nag-log out ka doon sa unang tab, ngayon doon sa pangalawang tab, hindi magla-log out 'yon. May mga gano'n kasi na system. So, pero ngayon kasi hindi na puwede. Pero noon kasi gano'n 'yon. Kahit naka-open ka ng pangalawang tab tapos nag-log out ka do'n sa unang tab, hindi siya automatic na magla-log out. Kaya ngayon dito sa system natin i-implement natin yung middleware para once na nag-log out dun sa unang tab is makaka-log out din dun sa pangalawang tab. So ganun yun. So ilalagay ko dito is if magre-request tayo. Wala pa ng dollars. Yung session natin as student ID. So ang mangyayari is magre-return siya ng or magre-redirect siya sa login form. Student login. Student login. Tapos samahan natin ng error message. Please log in to access that page. So, yan lang sa middleware natin. Ngayon, sino nakakatanda sa inyo kung paano ilagay yung ginawa nating function, paano ilalagay ito dun sa middleware na parang routing natin? Saan tayo pupunta? Kung sa Laravel version 10 pababa is nandun sa loob ng app HTTP
nasa loob ng app, tapos HTTP, tapos yung file ng kernel.php is nandun. So, dito sa Laravel 12, saan natin makikita yung yung routing niya? Routing na ginawa natin na function. Sa view, sir. Yun yung routing dun sa mga controller natin, dun sa web. Iba yung web. Iba rin tong middleware natin. Itong middleware kasi natin, merong parang routing din na kung saan natin i-add to. So, ang i-add sa path niya is papasok tayo sa Bootstrap, tapos yung app. Ito na yun. Sa Laravel pataas, dito nakalagay yung sa routing niya. Pero kapag Laravel 10 pababa, nandun sa loob ng app, tapos HTTP, tapos kernel.php yata pangalan nun. Hindi ko masyado sure pero basta nandun. Pero pag version 12 naman, hindi. Pag version 12 naman, nandyan lang naman sa Bootstrap tapos app. So, ito yun. I-research nyo na lang. I-check nyo kung tama yung sinasabi ko. Pero yun lang kasi yung pagkakaalam ko. So, add na natin dito middleware. Yes. Then, student. Tapos, yung path ng student out natin. HTTP. Tapos yung last na is mag-add na tayo ng mga routing natin doon sa controller. Import natin yung ginawa nating mga controller, tapos copy ko na lang ito. Ito si ano to. So, tapos ito si dashboard. So, pagbukas ng pagbukas ng project natin, gusto ko lilitaw agad yung login form natin. So, return, redirect agad siya sa student.login. So, yan. Magigit agad yan. Tapos, natin yung get. Is so, isa-show niya. So, login. Get student login sa controller natin. Tapos, show login. Copy na natin ito. Yan, same lang.
But ito naka-post. Tapos login lang yung pangalan. Yan naka-post login class. Ito log out. Ngayon, i-implement natin yung protected ng middleware kung saan natin i-add. So, log out. So, dito tayo mag-add ng middleware natin. Open si student. So, yan. Log out. Tama ba? Tama. Then, mag-add din tayo sa part ng dashboard natin. So, index yung function natin. But, add natin to. So, yan. Okay na. Try natin. Okay. Yan. So, pagbukas pa lang ng link natin, meron na tayong login. Ngayon, kapag, ayun. So, nandun pa rin yung validation natin. Tapos, gawa tayo ng account. Okay, ganun. Lagyan natin. Yun. So, kung mapapansin nyo, nakapag-register tayo ng success. Kung mapapansin nyo, yung password natin is naka-hash. So, pwede nyong i-decode to, no? Basta gumamit lang kayo ng PHP, bali parang hindi ko masyado matandaan, pero ganito kasi yung pag-decode niyan. Parang gagamit kayo ng, parang ganito for example, @echo, tapos PHP, hindi, mali pala. PHP pala muna, tapos @echo, tapos MD5, tapos sa loob nung MD5 na yon, naka-paste to. Itong hash na ano natin. Itong hash na to naka-paste doon, tapos once na pinaran mo yon, lalabas yung password mismo dun sa page mo. So ganun yung pag-decode nun, research nyo na lang kung paano gamitin. Tapos yon, ganyan yung pag-save. Ngayon, nakapag ano na tayo, try natin mag-login. Yon. Kung mapapansin nyo, pag login ko, na-output agad yung full name ko, yung email, pati yung IT, yung course. The same time, pwede ako mag-log out. Ngayon, doon sa middleware natin, naka-login tayo. Yon. Di ba? Mapapansin nyo, kasi, pero pag dashboard yung nilagay natin, kung ano yung naka-login, doon siya papasok. No? Pero kapag nag-log out ka dito, tapos nag-refresh ka, wala, magla-log out din. Noon kasi kahit naka-login kang ganyan, for example, pangalan nun, ganyan. Kunyari, naka-login ka, tapos nag-log out ka. Tapos sa pangalawang tab is naka-login ka din. Noon kasi kahit i-refresh mo, hindi siya nagla-log out. Noon yun Pero ngayon na
nagiging high-tech na yung mga ano natin, so nasasama na rin siya. 'Pag ni-refresh mo 'yan, automatic. So ganyan yung middleware natin. Parang, siya din yung nagche-check, siya yung, gatekeeper natin para ma-secure yung mga details natin. So, yun lang naman yung part na yun, naintindihan na natin login system, na-implement natin 'yan, yung middleware meron din, tapos yung, authentication meron na rin, tapos nag-add pa tayo diyan ng parent pati child. So, yun lang naman yung modules, nabubulol na naman ako. Yun lang naman yung module 6. So, yes, pa-open cam ako. Then yung mga uniform niyo pasuot ako para mag-picture-picture na tayo. May mga tanong ba kayo?